sa lahat. Panglihis lang ito, pandagdag lang ito sa mga kaso ng mga final na nila sa Supreme Court. And then ito na naman at criminal case pa. But I don't feel at all intimidated. Tuloy-tuloy po kami kahit may ganyan na criminal complaint. To me, it's harassment. Pag nabibisto, eto tulad nito, nasukol sila kasi malinaw yung mga dokumento, takbo sa korte. Ang tawag ko sa kaso na to, MEMA. MEMA siya kasi nga nadiin na sila ng ebidensya. May masabi lang, pumunta sa korte, pelikula, this is their way na balikan kami. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. People power ng militar, mga retirado opisyal nagre-recruit umano sa AFP para pabagsakin ang Administrasyong Marcos ayon kay Lacson. Kontra-demanda, mister ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio, nagsampan na reklamo kaugnay sa paglalabas ng AMLAC ng mga transaksyon nila sa bangko. Nasaan si Zaldico? DOJ, hindi sigurado kung nasa Czech Republic pa rin si Zaldico. Yusek Claire Castro, tinangging fake news ang ibinalita ni PBBM. Yan po naman ay May niluluto umanong pag-aaklas laban sa Administrasyong Marcos at ayon kay Senator Ping Lacson, mga retirado opisyal ng militar umano ang nasa likod dito. Nangunguna sa balita live si News 5 Cent correspondent Mian Los Baños. Mian, sino ang source ni Senator Lacson at anong detalye nito? Jiggy, may nakalat nga raw na impormasyon si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na di umano may nilulutong people power revolution. Sa gitna nga yan ng mga kontrobersya na kinakaharap nila Pangulong Bongbong Marcos at maging ni Vice President Sara Duterte. Hindi na pinangalanan ni Senator Lacson kung sino yung kanyang source pero di umano may ilang mga retiradong opisyal ng militar ang nangre-recruit ng miyembro o yung mga active members ngayon ng AFP para magsagawa ng pag-aaklas laban sa administrasyong Marcos Jr. Pero Jiggy, naniniwala si Senator Lacson na hanggat nananatiling professional at tapat sa tungkulin ang AFP ay hindi magkakaroon ng junta o people power revolution. Samantala Jiggy, sa hanay naman ng PNP, sabi ni Senator Ping Lacson, wala siyang nakuhang impormasyon na nagkakaroon ng recruitment para sa isang people power revolution. Kung matatandaan natin Jiggy, malakas pa rin talaga yung contact ni Senator Lacson sa loob ng PNP, lalo't nagsilbi siyang dating PNP chief bago nga siya naging senador. Chigi. At Mian, kung di ako nagkakamali ay parang last year pa nagbabala si Senator Lacson tungkol sa may mga nagpaplano man ng military junta. Tama ka, Jiggy. Around November 2025 nang sinabi rin sa isang interview ni Senator Ping Lacson na may nakuha rin siyang impormasyon na di umano may ilang grupo na nananawagan o ginagapang yung pagkakaroon ng military-backed reset o junta. Pero yan, Jiggy, nangyari yan sa kainitan o sa gitna ng flood control scandal. Yan yung gustong mangyari ng ilang mga grupo di umano na magkaroon na lamang ng reset sa gobyerno o magkaroon ng junta. Pero hindi rin daw pumanig dyan si Senator Ping Lacson dahil naniniwala siya na pwede namang mapanagot yung mga nasa likod ng korupsyon na yan ang hindi nagkakaroon ng pag-aaklas sa gobyerno kundi naaayon pa rin sa ating konstitusyon. Jiggy. Mian, anong sabi dito ng AFP at Malacanang? Hanggang ngayon, Jiki, hinihintay natin yung response ng AFP. Hiningi na natin sila ng komento kaugnay dyan pero wala pa hanggang sa ngayon. Pero ang palasyo meron ng reaksyon dyan at hindi sila natitinag. Jiki, sabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi na bago yung mga ganyang balak-balakin o yung mga bang gumagapang para sa People Power Revolution. Pero kung sakasakaling totoo daw, bahala na daw yung ating mga ahensya ng gobyerno na mag-imbestiga o yung law enforcement agencies na mag-imbestiga kaugnay niyan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Claire Castro. Pakinggan natin, Jiki. Hindi, unang-una po, kung ito po ay mapapatunayan dahil si Senator Lacson naman ay hindi natin matatawaran kapag nagsalita ito. Ito'y may resibo. So muli, ang mga investigating bodies natin, hindi na po kayo kailangang utusan. Gawin nyo na pong mag-imbestiga. At Mian, technically, para bang inuutusan ba ni Yusek Claire Castro ang law enforcement para imbestigahan nga itong mga isyong ito?
Jiggy, they don't take it lightly. Alam natin yan sa Malacanang. Talagang sineseryoso nila yung usap-usapin, lalo pag isinasa publiko na, yung pag-encourage ng pag-aaklas. Sa katunayan, Jiggy, kung maalala natin, nitong nakaraang Enero lang, isang retired AFP Major General ang sinampahan ng kaso ng inciting to sedition dahil sa pag-uudyok nga ng pag-aaklas. Yan si AFP Major General Romeo Poquis na inaresto, pero pinayagan din naman siya na magpiyansa. Jiggy, kung usap-usapan lang naman kasi, ugong-ugong naman ng People Power Revolution o junta, that remains to be proven, di ba? Pero iba na talagang usapan kapag isinasa publiko yung panawagan ng pag-aklas dahil, Jiggy, alam naman natin, bawal na yan sa batas. At yan muna ang latest, Jiggy. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños. Nagsampa ng patong-patong na reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio laban sa ilang opisyal ng gobyerno kaugnayan ng pagsasapubliko ng bank transaction nilang mag-asawa sa impeachment hearing. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano mga reklamong sinampa at sino-sino kinasuhan? Jiggy, dumulog nga sa korte ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio para magsampa ng reklamo laban sa ilang opisyal ng gobyerno at ilang kongresista dahil umano sa paglabag sa kanilang karapatan. Mga reklamong paglabag sa Bank Secrecy Law, Breach of Information Security and Confidentiality ng Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act ang isinampa ng mister ng bise kaugnayan sa pagsasapubliko sa kanilang bank transactions sa impeachment hearing Miyerkules nitong isang linggo. Kabilang sa mga inireklamo sina Bangko Sentral Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. at Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Gayun din ang 4 na kongresista ng House Justice Committee na sina Representative Jervil Luistro, Percy Sandanya, Chel Jokno at Laila De Lima. Personal nga na humarap itong si Carpio para isampa ang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office. Kung babalikan natin, Jiggy, iniulat ng AMLAC sa pagdinig na umabot sa 6.7 billion pesos ang mga kahina-hinalang umanong transaksyon ng mag-asawa mula 2006 hanggang 2025. 3.7 billion pesos ang kay VP Sara habang 2.9 billion pesos naman ang kay Carpio. Sabi ng ilang kongresista, hindi tugma ang mga transaksyong ito sa halaga ng bank transactions sa nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara. Jiggy. At Camille, may sagot na yung kampo ni VP Sara last week doon sa aligasyon ng yaman. Yung kampo ni Attorney Carpio, may sagot ba kanina? Oo, Jiggy, itinanggi ng abogado ni Carpio na si Attorney Peter Danao na may 6 billion pesos na dumaan sa bank accounts ng mag-asawa. Hindi rin daw malinaw kung anong mga bank account at kung saan nanggaling ang mga na-flag na transaksyon ng AMLAC. Sabi pa ni Danao, hindi sila obligadong sagutin ang mga aligasyon ng House Justice Committee dahil isang pribadong individual ang kanyang kliyente at hindi kasama sa impeachment proceeding. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Danao. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it. Hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay. Jiggy, nauna nang dinepensahan ng legal team ni VP Sara ang mga aligasyon. Ayon kay Attorney Michael Poa, bloated figure umano itong 6.7 billion pesos na sinasabing bank transaction nilang mag-asawa. Posible raw na aggregate o pinagsama-sama itong mga transaksyon sa loob ng ilang taon. Wala raw patunay na ito ay unexplained wealth. Nanindigan ng kampo ng bise na lehitimo at deklarado sa kanyang salin ang bawat sentimo ng kanyang yaman. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, mga ari-arian ni Congressman Romualdez naka-freeze na ayon kay Ombudsman Remulla. At hiling ng Ombudsman na pagbawalang lumabas ng bansa si Senator Escudero
Pagbigyan kaya ng Sandigan Bayan? Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Tinalakay na ng Sandigan Bayan ang hiling ng Ombudsman na pagbawalang lumabas ng bansa si Senator Chis Escudero. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, may nilabas na bang desisyon ang Sandigan Bayan? Jiggy, hinihintay pa rin natin hanggang sa ngayon ang desisyon ng Sandigan Bayan para nga sa hiling na precautionary hold departure order laban kay dating Senate President Chis Escudero at sa itinuturo nga na umunoy bagman nito ang negosyanteng si Maynard Nguno, naging pribado, Jiggy. Actually, yung naging pagdinig ng 6th Division ng Sandigan Bayan dahil umano, nag-iingat sila na baka may mga lumabas na impormasyon sa nagpapatuloy na investigasyon dito, no? At nitong weekend, Jiggy, nang hilingin nga no, ng Office of the Ombudsman ang travel ban kina Escudero at Ngu. Pero paglilinaw lamang, Jiggy, no, wala pang kaso laban doon sa dalawang personalidad kay Senator Chis Escudero at kay Maynard Ngu. Pero iniimbestigahan si Escudero dahil sa posibleng kasong graft, plunder at indirect bribery kaugnay ng flood control scam. Kung babalikan natin, Jiggy, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang kasama ang nag-mention mismo, no, o bumanggit kay Escudero na isa umano ito sa mga mambabatas na nakatanggap umano ng kickback o yung commitment mula sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Bernardo, Jiggy, nag-deliver siya ng kabuang 280 million pesos para sa negosyanteng Singuno na para daw ito kay Escudero. 20% yan ng kabuang 1.4 billion pesos na mga proyekto sa Valenzuela, Quezon City, Marinduque at Oriental Mindoro. Pero, Jiggy, matatandaan natin na nauna nang itinanggi ni Escudero ang mga alegasyon na ito. Sinubukan din natin kanina, Jiggy, na makahingi ng mas malalim at iba pang impormasyon mula sa prosekusyon kung ano nga ba yung naging basihan ng kanilang request na precautionary hold departure order laban kay Escudero at Ngu, pero tumangging magbigay ng impormasyon ang mga ito. Jiggy. At Arles, kinumpirma ni Ombudsman Remulla na naka-freeze na ang ari-arian ni Congressman Martin Romualdez. May pahayag na ba dito ang dating speaker? Jiggy, hanggang sa ngayon ay hinihintay pa natin yung tugon nga no, ni dating House Speaker Martin Romualdez dito. Pero kinukumpirman din ni Ombudsman Boyeng Remulla na si Romualdez nga yung itinuturo na mambabatas na na-freeze na daw yung mga ari-arian nito, no, kasama ito mismo yung pinsan ng Pangulo, no, kasama dyan yung mga bank accounts at insurance policies na noong nakaraang linggo matatandaan natin na pinagbawalan na rin makalabas ito ng bansa, no. Iniimbestigahan siya kaugnay ng reklamong graft, plunder, indirect at direct bribery, gayon din yung posibleng araw na money laundering dahil pa rin sa flood control scandal. Pero nauna nang iginiit ni Romualdez na inosente siya at hindi raw siya pwedeng gawing scapegoat para sa korupsyon ng ibang tao. Yan muna ang latest. Jiggy. Yan ang ulat ni Arles de los Santos live mula sa TV5 Media Center. Pumalag ang mga kongresista sa pagsasampa ng reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Gate nila, wala silang nilalabag na batas sa pagbusisi sa bank transaction sa mag-asawa. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, may epekto ba itong reklamo sa impeachment hearing laban kay VP Sara? Jiggy, walang epekto itong reklamong isinampa ni Attorney Mans Carpio sa paggulong ng impeachment hearing laban sa kanyang asawang si VP Sara hanggat walang inilalabas ang Korte Suprema na Temporary Restraining Order o TRO, tuloy daw ang impeachment proceedings ng Kamara. Ayon naman kina ML Party List Representative Leila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na kabilang po sa mga sinampahan ng patong-patong na reklamo ni Carpio, halatang panghaharas daw ito at isang classic Duterte move. Sabi ni De Lima at Sendanya, imbes kasi na sagutin, malinaw daw na inililihis ng reklamo yung mahalagang issue tulad ng umano'y unexplained wealth ng bise at hindi pagiging tapat sa kanyang salin. Lumabas po kasi sa impeachment hearing noong Miyerkules na 88 million pesos ang idineklarang net worth ni VP Sara sa kanyang 2024 salin. Pero 6.7 billion pesos yung na-flag na bank transactions ng AMLAC. Pakinggan po natin itong pahayag ni De Lima at Sendanya.
kampante po tayo na hindi yan magpo-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Panglihis lang ito, pandagdag lang ito sa mga kaso ng mga final na nila sa Supreme Court. But I don't feel at all intimidated. To me, it's harassment. Ang tawag ko sa kaso na to, MEMA. MEMA siya kasi nga nadiin na sila ng ebidensya. May masabi lang, may exemption talaga pagdating sa impeachment cases sa coverage ng bank secrecy law. Feeling ko this is their way na balikan kami. At Marian, pinapaliwanag kanina ni Attorney Danao, yung abogado ni Attorney Mans Carpio, na hindi dapat sinali o ni-reveal yung bank records, kung ano man, yung bank records ni Attorney Carpio dahil nasa pribadong sektor siya. Yun ang punto nila kanina. At ano ang papaano ito na dapat nga ay hindi daw dapat sinapubliko? Bago nga yan, bukod kina De Lima at Sendanya, naharap din sa reklamo sina House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro at Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Anila malinaw daw na exempted sa bank secrecy law ang anumang impeachment case. Narito po yung pahayag ni Congressman Jokno. Ang binigay sa amin na kapangyarihan ay mismo galing sa ating konstitusyon na mag-conduct ng hearing at mismo sa rules ng House ay meron tayong power to compel production of documents and witnesses. Jiggy, ayon pa nga kay Congressman Jokno at Congresswoman De Lima, bagamat si VP Sara lamang yung impeachable official, pero asawa po niya si Attorney Mans Carpio. Ibig po sabihin, conjugal po yung kanila pong mga pag-aari, kaya dapat daw po tignan din yung kanyang mga ari-arian. At sabi pa nga ni Luistro, nakasaad po sa bank secrecy law na ang impeachment ay hindi saklaw ang confidentiality of bank deposits. Dagdag pa niya, tila pag-amin ng sinampang reklamo na totoo yung AMLAC reports. Nakatuon daw po kasi itong demanda sa teknikalidad ng paglalabas ng dokumento at hindi po pinabubulaanan yung nilalaman ng AMLAC reports. Nanindigan din si Luistro na naayon sa konstitusyon at mga patakaran sa Kamara ang pagtalakay sa report ng AMLAC lalo na sa usapin ng impeachment. Jiggy. At may sagot na ba yung AMLAC o BSP dito sa reklamo ni Attorney Carpio? Jiggy, wala pa raw natatanggap na kopya ng reklamo itong BSP pero handa raw silang sumagot dito sa tamang forum. Iginit din po nila na patuloy yung ginagampanan nila nga ng BSP at ng AMLAC yung kanilang tungkulin ng naayon sa batas. At Jiggy, sa Miyerkules nga po, April 29, muling gugulong ang impeachment hearing laban sa bise para naman talakayin ang aligasyon ng grave threats o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, palado nanindigang hindi fake news ang pagkakahuli kay Zaldico sa Czech Republic. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nasaan si Zaldico? Yan ang tanong na hindi pa rin masagot hanggang ngayon. Mismong ang DOJ hindi raw sigurado kung nasa Czech Republic pa ang dating kongresista. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, mismong ang Pangulo nag-anunsyo ng pagkakahuli kay Zaldico. Bakit hindi matiyak ngayon ang kinaroroonan niya? Alam mo, Jiggy, yung nangyaring press briefing kanina sa Malacanang, parang ganito rin yung mga nangyaring press briefing sa Malacanang ng mga nakakaraang linggo, walang maibigay na bagong impormasyon. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol nga dito sa status o yung kinaroroonan nitong si Zaldico. Ang lagi niyang sinasabi kapag tinatanong natin ano bang estado ngayon ni Zaldico, nasaan na ba siya, nakadetain pa rin ba siya, nananatili pa rin ba siya sa Czech Republic,
Republic. Ang tanging sagot lang dyan ng Malacanang, tanging si Justice Secretary Frederick Vida yung makakasagot kung ano-ano yung mga impormasyon tungkol dito kay Zaldico. Tinanong natin, ano ba yung naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay Secretary Vida bago siya lumipad patungo sa Czech Republic para nga alamin yung sitwasyon nitong si Zaldico. Ang sabi ni Jose Castro, hindi siya privy doon sa napag-usapan ni Secretary Vida at ni Pangulong Bongbong Marcos. Basta ang gusto lang daw mangyari ng pamahalaan, gawin ang lahat para maibalik dito sa Pilipinas si Zaldico. Pero still, nananatili yung tanong, nasa na nga ba siya? Pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Vida. There's no such guarantee, So but we there need is- to respect their laws. So there is a possibility that he may have gone out of China. Possible. We're exploring all things. Basically, ang pinaka ano natin dyan would be the red notice. But this is actually, pag tinignan nyo itong scenario to, instead of us, di ba, looking at Portugal, looking at other places, no, we know he's in Europe. At basically, Maricel, high level na dahil DOJ Secretary na yung pinadala at mismong si Secretary Vida, sinasabi niya na yung Interpol Red Notice, parang application ng Pilipinas, kulang-kulang yung mga dokumento at ngayon pa lang sila nagsasubmit. So parang ano ba talaga yung dahilan at natatagalan pa rin linawin ang estado ni Zaldico? Alam mo, Jiggy, tanging ang Department of Justice lang yung makakasagot. Bakit nga ba napakatagal ng pagpoproseso nito? Dahil lahat tayo, naghihintay rin tayo kung ano yung magiging update tungkol dito sa puganting si Zaldico. Ang malinaw lang na ipinaliwanag ng Malacanang kanina, hindi daw pwedeng gamitin yung termino na arrested. Ang pinipilit nila, nahuli si Zaldico pero hindi daw arestado. Magkaiba raw yung dalawa na yan. Dahil ang sinasabi ni Undersecretary Claire Castro, kapag nahuli, general term daw ito, pwedeng ang ibig sabihin na stop o di kaya naman ay na-prevent. Yung naaresto, alam natin, ginamit yan mismo ng Presidential Communications Office sa kanilang press release noong April 16. Ginamit talaga nila yung term na arrested. Binago nila eventually, ang paliwanag dyan ni Jose Castro, binago nila nung malaman nila na hindi daw pala akma dun sa kagustuhan ng Czech Republic yung paggamit ng arrested dahil hindi daw nila ginagamit ang termino na yan. So bilang paggalang daw sa Czech Republic, hindi na rin nila ginagamit yung termino na aresto. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. Iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi normally, pag sinabi na huli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na aresto. Kung may pagkakaiba ba na termino, lihiya, na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas. So, igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Zaldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya at the time. In fairness sa Presidente Maricel, hindi naman talaga siya pinagmulan ng impormasyon. Kumbaga, kung sino man yung nagbulong sa kanya na nahuli o na-aresto si Zaldico, yun ang nag-generate ng fake news. Ang Presidente ay parang nakuryente sa journalistic point of view kasi hindi naman siya talaga yung source. May nagbulong sa kanya dyan So, ano yung tugon ng palasyo dito sa parating sinasabi, nagkamali sa anunsyo? Ano ang pananaw nila dito? Kaso ang problema dyan, Jiggy, hindi rin naman nila sinasabi kung sino ba yung nagbulong sa presidente tungkol dito sa impormasyon na to. So medyo malabo pa rin yung area na yon. Pero pinanindigan kanina ng Malacanang na hindi sila nagkakalat ng fake news. Yung anunsyo daw ng Pangulo, hindi daw yan premature announcement. Totoo raw na noong April 16, nahuli si Zaldico. Pero yun na nga, kung nasan man siya ngayon, hindi pa natin alam. Pero syempre yung mga ganitong pagkakataon, hindi yan pinalalagpas ng kampo ng mga Duterte. Sa Facebook post nitong si Congressman Pulong Duterte, malinaw na sinabi niya na ganun pala yun, yung pagkakaiba daw ng kahulugan ng nahuli at saka sa naaresto. Baka daw mamaya kapag sinabing nakulong, ibig sabihin daw no, nagpapahinga lamang doon sa loob. Kapag ganito daw ang standard, kahit sino daw ay magiging truthful. Depende kung kayang malusutan itong mga bagay na kagaya nito. Ang mahirap daw dito, tayo daw yung nag-a-adjust sa creative writing ng
administrasyon. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, pinanindigan ng Malacanang na hindi fake news yung pinagkakalat ng Malacanang na nahuli itong si Zaldico. Hindi rin daw ito premature announcement na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang paliwanag ni Yuse Castro. Bawat kilos ni Zaldico at nalaman ng gobyerno, mas magandang ipaalam sa inyo kesa sa iba niyo pa malaman. Kapag ka nalaman namin at hindi namin inanunsyo, sasabihin niyo naman sa amin, ba't hindi inanunsyo? So mas magandang i-anunsyo namin, pero hindi namin sinabi agad na mahuhuli. Kaya nga ang sabi dito, nakikipag-coordinate ang Pilipinas sa Czech Republic. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, tangkang pamamaril kay US President Trump sa White House iniimbestigahan. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Naka-full alert ang PNP sa posibleng paglabas ng bansa ni na dating Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Cheese Escudero. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edwin Gaubok. Nagigpit ba sa mga airport at pantalan dahil dito? Well, Jiggy, nagsagawa ng command conference si Interior Secretary John Vic Remulla kasama mga 50 opisyal ng PNP at mga affiliated units para higpitan o utos na higpitan ang pagbabantay sa lahat ng mga airport, mga seaport at mga coastline ng Pilipinas. Ito'y para masiguro na hindi basta-basta makakalabas ang sinumang mayroong whole departure order or preventive whole departure order. Like for example, yung enforcement ng existing whole departure order laban kay Speaker Martin Romualdez at yung iniintay pa ng Interior Department kung sakaling payagan nga ng Sandigan Bayan na whole departure order laban kay Senate President Cheese Escudero at sa negosyanteng si Maynard Ngu. So yung panginabangan. Pero in the meantime, may nagpapahanda na si Secretary Remulla ng alerto para hindi basta-basta makakalabas ang sinumang inaabangan ng PNP at ng PNP Maritime. Ang kanila kasing binabantayan, gustong iwasan ay yung nangyari doon kay Alice Go na nakalabas through the back door, the southern back door, nung siya'y wanted several years back. Matatandang si Alice Go ay nakalabas sa pamamagitan po ng isang yate na ipuslit doon sa southern back door at nahuli na lamang sa Indonesia. Ang sabi ni Secretary Remulla, babantayan nila lalo ngayon ang mga coastline para kahit paano masigurado, doon napakahirap nito, masigurado na hindi basta-basta may makakalusot sa pamamagitan ng Alice Go model. Anyway, ito po bahagi ng ng aming interview kay Secretary John Vic Remulla. Last Thursday, I had a command conference with all the regional directors, the general directorate of all the generals, all the provincial directors of the entire PNP are on full alert for the possible departure of the former speaker and the former speaker and the former Senate president. Because of the orders given by the ombudsman, we will do everything possible to prevent their departure from the country. So that I'm in short, the entire PNP is in alert. Well, Jiggy, saglitan ka lang yung pag-usapan kasi namin bahagya, yung kaso ni Zaldico na nung huli natin narinig nga, natigil doon sa border ng Czech Republic at ng Germany. Ang sabi ni John Vic Remulla, wala pa rin silang kasiguruhan kung ano status si Zaldico sa panahong ito. Pero inaalam pa rin nila kung meron nga ba siya o wala na Portuguese passport. Nung una kasi na-assume ng marami na meron siyang Portuguese passport or if not a Portuguese passport, at least a Portuguese investor's visa. So that is something that they're still trying to confirm. Ang dagdag rin ni Secretary Remulla, sana daw hindi tayo magsayang ng oras sa tinatawag niyang semantics. Itong ginamit niyang kataga, semantics, doon sa kung si Zaldico nga ba ay arrested or in detention or held by the Czech authorities. Basta raw malinaw, siya'y pinigilan na tumuwid ng border at siya'y hinawakan ng Czech authorities at least for some time. Pero kung ano status niya ngayon, yan pa hindi natin alam. Jiggy.
At Bok, may nabanggit ba si Secretary Remulla dun sa raid na nangyari sa isang KTV bar sa Pasig na sinasabing pag-aari ng pamilya ni dating Congressman Mike Defensor? Well, Jiggy, ginigiit ni Secretary Remulla na matibay daw ang ebidensya ng mga otoridad doon sa kaso ng asawa at saka anak ni former Congressman Mike Defensor. Pero lalahanin natin na yung primary unit na mahala dito sa operasyon ito ay NBI at hindi ang PNP. Pero be that as it may, ang sabi ni Secretary Remulla, meron daw corporate records that show ownership of members of the family ni Mike Defensor as late as 2025. In reference daw to that is yung General Information Sheet o GIS na fina-file dapat ng mga kumpanya at mga korporasyon sa SEC every year. At ang latest daw, the last filing daw of 2025, ayon kay Secretary Remulla, nandun pa yung pangalan ni Julie Defensor bilang presidente at chairperson ng Zerin Development Corporation at yung anak nila na treasurer daw ng Zerin Development Corporation. That's according to Secretary Remulla. Ngayon, dagdag na rin dyan, ang sabi rin ni Secretary Remulla, maigi daw tanungin yung mismo mga babaeng naging biktima ng human trafficking doon sa tinatawag na Chicago Resto Bar, mga biktima ng human trafficking. Ang sabi ni Secretary Remulla kasi, sila mismo makakapagtestigo raw na si dating Congressman Mike Defensor ay madalas nag-entertain ng mga bisita doon sa resto bar na yun, kung saan ngayon na-affiliate nga sa human trafficking. Sabi naman namin, but being a customer may not be the same as being an officer or owner of the company. Sabi niya, but for that you have to look at the GIS, yung binanggit natin kanina, na ayon sa kanila, nakalista pa rin yung mga miyembro ng pamilya ng Defensor. Jiggy. At Bokaugnay sa kaso ni Atong Ang, anong update na rito? Well, not so much. Ang huli lang masabi-sabi ni Secretary Remulla is number one, they believe he's still in the country. The last time that that he was spotted was somewhere in Cavite, yung home turf mismo ng mga Remulla, pero hindi rin siya nasaglitan o hindi rin siya nahuli. That's as far as they know. Ang alam daw niya, umiikot-ikot lamang si Atong Ang sa Pilipinas. 3 raw sila. Hindi natin alam kung sino mga kasama niya, pero they just go around the country at hindi siya nagtatagal ng more than one night in one place. At the same time, ang sabi rin niya, na as far as they can tell, inconclusive yung kanilang paghuhukay o yung pag-search doon sa Taal Lake kasi ang mga nakuha mga labi doon, kung tao man, ay mukhang hindi tumutugma doon sa mga missing sabongeros. So sabi niya, it turns out or it seems to be the case na yung Taal Lake was a dumping ground of a lot of other victims of other cases and not just, if at all, ang case ng mga missing sabongeros. Jiggy. Yan po ulat ni Edling Gao live mula sa TV5 Media Center. Salamat po. Sa ibang balita, inimbisigan na ang pamamaril sa isang dinner event sa White House na dinaluhan ni US President Donald Trump. Ayon sa mga otoridad, si Trump ang target ng gunman nagpaputok ng baril sa venue. Agad siyang inaresto ng security bago pa siya makatakas. Tinamaan ng isa sa mga security pero hindi tumagos ang bala dahil naka-bulletproof vest ang security. Agad namang nilikas si Trump ng kanyang ng Secret Service sa isang ligtas sa lugar. Sa kabila ng insidente, tuloy naman ang naging pagbisita ni King Charles o nakatakdang pagbisita ni King Charles ng Britanya sa White House. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.